naghanap kami ng mga questions sa social media. Hihingi kami ng payo sa'yo dahil total naman, nandito na tayo sa ganito. Baka naman Yes. may maipayo tayo. Ito, from crazyx_03. Marami na akong naging boyfriend pero ang dali kong magsawa sa kanila. In love ako sa umpisa pero bigla na lang nawawala dahil sa isang bad trait na lang na nakikita ko sa mga nagiging ex ko na sila. Mali ba yun o hindi? Mali. Depende kasi sa bad trait eh. Baka naman sa kanya bad agad. Tapos lahat naman tao nagkakamali. Di ba parang... Ganun nga yung relasyon eh. Pag-uusapan nyo yung mga boundaries nyo. Ito hindi mo pwedeng i-joke sa akin. Ito hindi mo pwedeng sabihin sa akin. Ito, baka siya, ang hinahanap lang niya, yung rush, yung infatuation. Oo. Pag comfortable ka na dun sa tao, nawawala na yun. Kasi 2 weeks lang naman yun. Sabihin na natin maximum 3 months. Yung honeymoon period, no? Parang gano'n. Oo, yung pag-tingin kayong thank God for him. Gano'n. Tapos after ng 4 months na yung, ano nakain ko? Ganito pa yung tsura nito. Hindi kasi, di ba? Kahit na sabihin mong pogi, yung boyfriend mo, after 2 or 3 months, nasasanay na yung mata mo sa pagiging pogi niya. Tsaka pag nakita mo na yung pangit niyang ugali, talagang kahit gaano ka pogi yan, pag tinignan mo, hindi talaga siya gwapo. Ganun. Oo. Pero si Madam, ang gusto niya yung kilig, hindi yung love. Ibang usapan, yung love na pinag-uusapan natin kanina, yung security, comfort, sa ibang tao, na ang tingin sa love, it's all fireworks, ganyan. Sa kanila, boring na to. Hindi to yun. Parang di sila at peace with the comfort. Parang gano'n. Ito pa, from Jen Guadalupe. It always felt like I was making decisions to be with someone for the wrong reason. Just to get married. Ay, may problema ka, Jen. Naghahanap talaga siya ng partner, in short. And kahit kung sino nandyan, kahit na-feel mo na hindi tama, since meron kang desire, fulfill, gagawin mo ang lahat para makuha mo yun. Love yourself. Uy, maganda yan. Totoo yan. Kilalanin mo yung sarili mo. Alamin mo kung ano yung gusto mo. For all no, baka pinakahuli na yung wedding sa totoong magugustuhan mo pag nalaman mo yung talagang gusto ko sa life. Ano mo naman kapag-masaya sa akin? Bago dumating ng mga love na to. May isang movie ako napanood dati na parang true love daw is taking someone and making it work. Sabi ko talaga, that's wrong. 'Di ba? Hindi kasi like iba-iba kasi ang ano ng tao at intayin mong dumating yung tama sa iyo. Huwag kang kumuha ng kahit sino na lang and then pwede na to, I'll make it work. Hindi. Yeah. 35 na kasi ako nun, Jay. Pinakasalan ko na lang agad. Pero masama pala ugali, babaero pala, or worse, nananakit, di ba? Parang hindi naman ako naniniwala sa ganun. Naniniwala ako na ang marriage ay isang napakahabang pagpapasensya. Nakikita ko talaga siya. Yung, I think talaga, yung, kunyari ko, ano yung pinag-aawayan ng parents ko nung 3 years old ako, 5 years old ako, to 13, to 20, iisap yun pa rin. Paulit-ulit. Oo, 41 years na kasi sila together. Tapos parang, ba't ina-expect ng nanay ko na mag-gets ng tatay ko yung hindi niya mag-gets 20 years ago? Tapos nagkahalit ka. Tapos biglang after, okay ka na kasi ganun lang naman talaga yun. Tapos yung isa, ganun din naman. Compromise, di ba? Forgiveness. Yung alam mong kahit mag-away kayo, hindi kayo, may misunderstanding kayo or may isang core belief na never ever kayo magkakasundo. Diba? Kung yan talaga yung person mo, yan talaga yun. Yung alam mo, hindi ka pababayaan. Hindi kaya tumaas yung standards mo dahil maganda yung nakapaligid sa yung pamilya? Yes, kaya wala akong tumagal na relasyon. Yung nakikita ko pa lang, ay, hindi ito yung buhay na gusto ko. Red flag, no? Pag nakita mo red flag. Yes, red flag sila agad. Yung parang, kasi ako pag nagrelasyon, wala ako with the intent na magrelasyon lang. Hindi.
dapat nakikita ko tong eventually, ito rin yung pakakasalan ko. Diba? So, pag nakikita ko na yung mga, ay, hindi kami magkakasunod sa mga fundamental values na ganito, ay, hindi siya magbe-bend. Ay, lalong hindi ako magbe-bend. O, pack up na tayo. Parang gano'n. Ito pa. Nako, I know this might look unusual pero isa lang yata ako sa mga lalaking sobrang affected dahil paulit-ulit akong niloloko ng girlfriend ko. Pero paulit-ulit kong pinapatawad dahil sabi niya, I don't want to blame myself na baka ako ang may mali. Kaya niya ako paulit-ulit na niloloko. Minsan napapaisip ako na gumanti para quits na lang. How to forgive someone who cheated on you multiple times po. Why do people cheat on those they love? Dahil cheat sila. Charot. Well, sa akin, ba't mo kasi pinatawad? Oo. Oo, parang mas tanggap kasi, hindi ko alam kung tama pag kang babae ang nagpapatawad. Ganyan naman talaga ang lalaki, parang gano'n. Tapos the last na yon once lang, di ba? Hindi, at saka di ba, kung papatawarin mo, ba't ka nagpo-points? Pag pinatawad mo, reset. O, pag niloko ka ulit, mag-decide ka na. Oo eh. At saka parang, pag tinanggap mo yon, niloko ka, hindi ko alam kung kaya ka pa niyang tingnan as a, alam mo yun? Yeah, true. Oo, with respect. Iba yung, pag ni-reverse mo yung roles eh, mas madaling unawain siguro. Pero, kuya, hindi ka mahal niyan. Hindi niya naman syempre nabanggit kung magkano ang bank account niyan. Feeling ko marami yung pera. Guys, totoo. Or, di ba? Or security. Or pwedeng trophy boyfriend, di ba? Oo. Tapos may mahal siyang isa na, nasa iba pang relasyon. Naghihintay lang siya, gano'n. I don't know. Pero ang babae, hindi naman nagloloko yan. So, unless, hindi ka talaga love o piniperahan ka niya. Malamang sa alamang yun. Totoo yun. Malamang. Oo. Pwede naman. Oo. At saka tignan mo rin yung kakulangan mo sa sarili mo, no? Baka naman, di ba? Oo naman, for sure meron. Pero wala namang may karapatang manakit ng ganun over and over. So, ikaw na magtigil ng relasyon na yan, Kuya Vin. Kung ano yung pangalan niya. Nakakakaano lang, no? Parang, totoo nga, no? Magandang question niya. Why do people cheat? Hindi sila masaya. Or baka yung mga tao, hinihintay yung rush. Kasi nga, mabilis mawala yung that feeling. Kapag bago, cheating, rush ulit yun, di ba? Meron silang commitment issues, ganun. Parang hindi nila nakikita ang love. Marami akong kilalang ganun eh. Parang kaya kita mahalin, pero hindi kita mabibigyan ng relasyon. Ganun. Or meron tayo, mag-cheat pa rin ako kasi yun talaga ako as a person. Yung hindi ako nagko-commit kahit ganito. Parang, tali mo. Pero sana ma-communicate sa simula pa lang ng relasyon, di ba? Para at least prepared ka. Yeah. Tsaka naman, di ba, na parang 50 years na kayo. Charot. 50 years na kayo. Tsaka mo palang nalaman, paulit-ulit ka palang chinit. Ay, hindi ko kakayanin yun. Hindi ko rin kaya. Baka mategi na ako agad. Teka lang. Sana sinabi mo ng day one. Sana binihisan kita, di ba? Pinahirapan mo pa ako.